Okay, sa pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito po tayo ngayon sa Luzon Avenue, Quezon City, no? So meron po tayo ditong aircon ng tatak ay LG. So ito po ay 2 years pa lang at isang linggo pa lang hong nilinis. Ayan po, ayan, oh, tumutulo na ho. Ayan. So ito po ay 2 taon pa lamang at hindi na po satisfied si Sir sa kanyang aircon. Kaya nagbabaka sakali si Sir na maibsan yung problema ng aircon niya. Talagang hindi masyadong lumalamig. Ang problema nga lang, pagkatapos po malinis ay ganun pa rin po. Kaya tunghayan po natin sa mga oras na ito, no, baka ho makatulong itong aking ibabahaging kaalaman sa ating mga kababayan na customer na kapag kayo ay may mga aircon na inverter, baka sakali makatulong ho yung i-brout out ko mga kamaster. Okay, so punta na ho tayo sa labas. Okay, so nandito na ho tayo sa likod ng aircon natin. Yan oh. Ito ho yung i-relocate natin na outdoor unit. Medyo mahaba ho ito. Yan. Pumasok pa ho doon, then papunta sa taas. Ngayon, ililipat ho natin dito sa, yan, sa malilim ho. Sabi ko nga ho sa inyo, hanggat maaari ang ating mga inverter na aircon, hanggat maaari lang naman, huwag po nating i-install sa direct sunlight mga kamaster. At magkakaproblema tayo dyan. So, akit na ho tayo dun sa taas mga kamaster. Okay, so nandito na kami sa mga kamaster, no, sa rooftop. Yan, so nandito kami sa Luzon Avenue, yan oh. Ayun. Yan, Tandang Sora. Yan. Okay. Yan, so ang ibo-brout out natin dito sa mga panahon na ito, sa mga oras na ito ay patungkol dito sa problema ng ating mga minamahal na customer kapag dumadating yung time na tag-init. Ayun. So kung mapapansin nyo, meron po tayong Carrier tsaka LG. Itong Carrier na to talagang ika nga gusto nang i-dispose ng ating minamahal na kapatid ng ating minamahal na customer kasi talagang hindi na rin sila masaya sa performance ng Carrier na to. Ngayon, ito namang natin, LG, 2 taon pa lamang ho ito at ito po ay nilinis noong April 7 mga kamaster. So sabi ko nga ho sa inyo, malaki po ang epekto, no? Malaki ang epekto na ang ating mga inverter na aircon lalong-lalo na sa ating condensing unit ay naka-expose sa ating init, sa initan o direct sunlight mga kamaster. Kaya hanggat maaari, no, ilalagay po natin yung ating mga inverter na compressor doon sa hindi direct sunlight. Although kahit sabihin natin na design naman yan sa outdoor, pero iba ho talaga ang kapasidad ng ating mga inverter ngayon, no? Ibang-iba ito doon sa mga conventional natin na aircon na kahit ilagay mo yan sa rooftop, okay lang. Okay, pero itong mga inverter natin mga kamaster, hanggat maaari, no, ilagay po natin sa hindi direct sunlight kasi nga po, ang inverter board ay nandito ho yan. So ito mainit na ho ito, yan init ho. Oh. Okay? Tapos, ang area nito ay mainit. Okay? So ano po nga aasahan natin? Yung inverter board natin mainit, yung ambient natin mainit, ayan. So yung temperatura sa labas mainit. So malaki ho ang possibility na mabilis masira ang unang-unang ang ating inverter board. Tapos syempre may mga sensor po 'yan. So syempre yung mga sensor natin, no, nagbibigay po 'yan ng protection sa ating system para proteksyonan yung ating compressor, yung inverter board kapag halimbawa sobrang init ng ating temperature sa labas. So hindi niya ho yan pahahatawin yung ating compressor kasi kapag the more na humahataw ang compressor, nag-create po ng high temperature. So kukuhanan po muna natin ito ng parameters bakit hindi masyadong malamig ang aircon na to mga kamaster. Samantalang kakalinis lang nung April 7. Ngayon po ay April 15. So isang linggo lang ho, mahigit mga kamaster. So kuhanan po muna natin ng parameters. Okay? Okay, so nakuha na po natin ng ng pressure. Kung makikita niyo napakaganda pwedeng pakasalan 148 PSI. So hindi kulang ang freon nito para masabi natin na hindi masyadong lumalamig ka master, no? Yan. So ang unang-unang tinitingnan nating issue dito bakit hindi masyadong lumalamig ay syempre yung unang-una yung lokasyon ng aircon na to. Tingnan mo naman walang masyadong takip, no? Na masasabi mong nasa lilim talagang ating compressor. Yan kung mapapansin niyo, yan Yan mataas na ho mga kamaster. Ayan. So, at pangalawa, yung mahabang length ng ating tubo. Sabi ko naman ho sa inyo, ang ating mga inverter,
ang performance po ng lamig ng compressor o ng lamig ng aircon ay nakabase po yan kung saan nakalocate yung ating compressor. Ang compressor mo ba ay direct sunlight? So kapag asahan nyo na kapag ang compressor mo ay direct sunlight, pagdating po ng summer, magbabago po ang performance level ng ating lamig. At yan po ang nararanasan ng ating minamahal na customer. Kumbaga, ito kasi talagang itong carrier na to, wala na, parang bahala na. Hanggang matuluyan na. Kasi nga ho, talagang malaki ang epekto, impact ng direct sunlight, no, sa ating mga aircon. Okay, talaga nagbabago ang level ng performance level ng lamig ng ating mga aircon kapag talagang direct sunlight ang ating mga condensing unit, tapos dadagdagan pa ng pagkahaba-habang tubo, ayun, nadali na. So ang gagawin po natin, ipapump down po natin to, no? Baka sakaling pag nilapit ho natin sa 3 meters yung tubo ng aircon na to, baka sakaling gumanda. Kasi wala naman ho tayong wala naman tayong problema sa refrigerant to. Diba? Para masabi natin na kulang ang freon, siyempre pagka kulang ang refrigerant, so kulang din ho yung lamig. Ang ganda-ganda nga ng charge ng refrigerant natin. Sabihin, hindi po kulang ang refrigerant o ating freon para masabi natin na na talagang hindi masyadong lumalamig. Ang problema lamang ho natin dito, yung ating condensing unit ay talagang direct sunlight. Kapag direct sunlight, hindi po hahataw ang ating compressor. Pangalawa, yung mahabang tubo. Okay? So ipapump down po muna natin to at ililipat na ho natin to doon sa baba lamang, mga mas. Okay? Okay, so natapos na ho tayo, alas 2:23 na ng hapon. So, okay na ito mga kamaster, no? Ang inaantay ho natin yung amperahe, humahataw na ho. Humahataw na po yung ating compressor. O, yan o. 3.6. Ay, nakaw, ay kagandang dilag. Yan o, 3.6 ampere. So, nakuha na po natin yung ating inaasahan. So, sabi ko naman ho sa inyo, napakalaking bagay po, no? Napakalaking bagay nung ilalapit nyo ho sa standard na 3 meters yung ating hanggat maaari lang naman ilalapit ho natin sa standard na 3 meters yung ating lokasyon ng ating condensing unit para nakukuha po natin yung cooling efficient na tinatawag. Kasi kapag ganun kalayo tapos sobrang init, asahan mo na hindi po talaga yan magbibigay ng magandang performance ng lamig. Ayan, kanina hirap na hirap talaga siya. Nung kanina nung nasa taas po tayo, sobrang hirap na hirap po ang ating compressor. Kung mapapansin mo, hindi ko lang ho ipakita, pero kanina nakuhanan po natin siya ng amperahe, nasa 1.5 lamang hanggang 2 amperes lamang ho yung inaano ng ating compressor. Pero ngayon humataw na ho siya, 3.6 yung actual at 3.6 naman yung kanyang amperahe sa nameplate, mga kamaster. Okay na ho ito, no? So yan sinasabi ko sa inyo na kapag tayo ay kakabit ng aircon, ha. So siguraduhin lamang po natin, paalala sa ating mga kababayan na customer, hanggat maaari po, no, siguraduhin po natin na nasa lilim yung lokasyon ng ating condensing unit. Ayan, tayo. Ayun, kasi masikip. Ayan. So hanggat maaari po, nasa lilim po. So hindi direct sa sunlight yung location ng ating condensing unit, mga kamaster. Kasi nga, di ba, logic lamang po, kapag ang ating condensing unit o yung outdoor unit ay nasa sikatan ng araw, direct sunlight, may mga sensor po yan dyan. Yung discharge sensor, yung ambient sensor. Kapag sobrang init po ng ambient, no, sa paligid, syempre masisense po siya ng ating sensor, hindi po niya pahahatawin ang ating compressor, na nagiging result ng hindi siya masyadong lumalamig, naka-low speed lamang. Kasi nga po, pinoprotektahan po ng ating sensor sa agarang pagkasira yung ating compressor at yung ating inverter board. Kapag sumobra yung init na tinatawag, yung PTC, okay?
Pag sumobra ho yung init ng ating compressor, condensing unit, ang mangyayari po niyan, ilo-low speed niya po yung compressor natin para hindi po masyadong mag-create ng napakainit na temperatura ang ating compressor. Kasi syempre, kapag ka naka-high speed, asahan mo high temperature. So kapag ka naka-low speed, so mababa lang yung temperature. So tinitimpla po ng ating ambient sensor yung speed ng ating compressor para po maproteksyonan ang ating system. So sa ngayon, alhamdulillah, naka 3.6 amperes na ho tayo. So monitoring na lamang ho tayo mga kamaster. Okay? So hanggat maaari, sana, hanggat maaari sana, ilagay po natin yung ating mga inverter. Paalala ha, inverter. Pero kapag ka mga non-inverter, wala pong problema yan. Kahit ilagay nyo ho yan sa sikatan ng araw, walang problema yan. Hindi tayo masyadong kinakabahan. Pero kapag ka mga inverter, lalo pat LG, Samsung, Panasonic, lahat ng inverter, kapag ka nilagay nyo ho yan sa sikatan ng araw, hindi po tatagal ang ating unit. Kagaya ng carrier doon. O kita mo? Inaantay na lang ni Sir na masira yung yun kasi hindi na rin ho sila masaya. Nararamdaman na ho ni Sir dito na hindi na rin po siya masaya, although kalilinis lang nung April 7. So pinalapit niya ho yung colocation ng outdoor unit at the same time para umiksi naman yung tubo kasi ito almost 4 meters na lamang ito mga kamaster. So yan ang sarap maligo dito mga kamaster. Ayun So sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan technician at mga customer na hangga't maaari kung tayo ay mag-i-install, i-suggest po natin sa ating mga minamahal na customer kung anong the best. Ano yung the best para sa inverter? Yung ilagay po natin siya sa hindi direct sunlight o hindi dinadirektahan na tinatamaan ng init ng ating araw mga kamaster, para kahit papano naman makatulong naman ito sa operation ng ating inverter compressor at inverter board mga kamaster. Asahan natin na kapag nilagay po natin yan sa sikatan ng araw, direct sunlight, mas bababa po ang lifespan ng ating inverter mga kamaster. Okay na po ito. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.